Hello po mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Nandito na naman po ako, Brother Oji, para nga po mag-share ulit sa inyo mga kapatid. Dito na po ang aking sharing ngayon sa Genesis. Mag-uumpisa po tayo. So kagaya po ng dati, tayo po ay mananalangin muna bago tayo mag-start bago ako mag-start ng sharing sa inyo. Magsiyoko po tayo. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muna sa paggising mo na naman sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat Lord sa iyong mga salita na aming mapapakinggan, mababasa, mapapag-aralan na naman ngayong umagang ito Lord. Ikaw ang may kaloob nito Father God. Kaya salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit O God. Lord, buksan mo ulit ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak ang iyong mga salita na aming mapapakinggan sa kailaliman ng aming mga puso. Samahan mo po ulit ako, O Lord, turuan, gabayan, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba, dinadakila O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, welcome sa aking channel. At dun po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe and like. At pakiclick nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga iba ko pang i-upload. So dito nga po ang aking sharing dito sa Genesis chapter 1. Ito po ay may verse na 1 hanggang 31 ang verse nito. At basahin ko lang yung konti nito sa panimula mga kapatid. Sabi dito, ang pamagat na Genesis ay mula sa salitang Grego na ang kahulugan ay pasimula. So ang ibig sabihin po ng Genesis ay pasimula. Masasabing ito ang aklat ng pasimula sapagkat isinalaysay sa aklat na ito ang paglikha sa sandaigdigan. Ang pinagmulan ng sangkatauhan, ng kasalanan, at ng paghihirap sa sanlibutan. No? Ito yung paglikha sa sandaigdigan, ang pinagmulan ng sangkatauhan, at ang mga kasalanan, at paghihirap sa sanlibutan, at ang paraan ng Diyos sa pakikitungo sa sangkatauhan. Gayon din naman ang pinagmulan ng bansang Israel ay binigyang diin sa aklat na ito. Yung bansang Israel mga kapatid, maaaring hatiin sa dalawa o sa dalawang pangunahing bahagi ang Genesis. Ito nga yung bahaging una o chapter 1 chapter 1 hanggang chapter 11, at yung kabanata na pangalawa chapter 12 hanggang chapter 15. So ulitin ko lang, ang Genesis ay sinasabing ang pamagat nito ay ang kahulugan ay pasimula. So mag-start na po tayo. Sabi dito sa chapter 1 verse 1 hanggang 31, may pamagat po itong ang kasaysayan ng paglikha. Mag-start na po tayo. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman. At kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Yun po. Ulitin ko lang, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag
ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw, no? Sinabi ng ating Diyos na magkaroon ng liwanag dahil dilim ang bumabalot sa kailaliman, ano? At nagkaroon nga ng liwanag. At yun nga, hinati niya ang liwanag at ang gabi. At sumapit nga ang unang araw, no? Natuwa ang ating Diyos nung magkaroon ng liwanag kasi nagkaliwanag, nakita niya na ang lahat, no? Sinabi ng Diyos magkaroon ng kalawakan, maghati sa tubig upang ito'y maghiwalay, no? Sabi ng ating Diyos sa verse 6, mga kapatid. Sinabi ng Diyos magkaroon ng kalawakan maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito, ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. So nahati, mga kapatid, ano? Langit ang itinawag niya sa kalawakan, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikalawang araw, no? Pinaghati niya yung kalawakan, mga kapatid, no? Sabi dito, pumagitna sa kalawakan sa tubig. So naghati. So nagkaroon ng space na. So tubig yung baba at yung itaas ay langit, no? Yun ang ginawa sa pangalawang araw ng ating Diyos. Sinabi ng Diyos, so yun nga, sumapit na yung pangalawang araw. So kinabukasan, sinabi ng Diyos magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. So langit, so ito na ang tubig at natipon siya, lumabas ang lupa. So nagkaroon ng lupa. Ulitin ko lang, sinabi ng Diyos magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga ito, tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig, no? Nagsama-sama sa isang dako, hinati ng ating Diyos na wala doon sa ibabaw ng lupa at lumitaw nga ang lupa. At tinawag nga niyang dagat yung tubig at yung lupa na lumitaw, ano? Nasiyan-siya ng ito yung pagmasdan matapos sinabi ng Diyos magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halaman. So nung lumitaw na ang lupa, natuwa ang ating Diyos at sinabi niya magkaroon ng lahat ng klaseng tumutubong halaman. Sabi pa dito, pagkatapos sinabi ng Diyos magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halaman, nagkakabinhi ang mga punong namumunga, no? Nagkakabinhi at yung mga punong namumunga, sinabi niya. At nangyari ito, tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan-siya ng ito'y mamasdan, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikatlong araw na, no? Pagkatapos niyang hatiin ang tubig, lupa, no? Tapos sinabi niya magkaroon nga ng halaman at puno na nagkakabunga at nangyari nga at sumapit na ang pangatlong araw, mga kapatid. Sabi dito sa verse 14, sinabi ng Diyos magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw. Magkaroon ng tanglaw sa langit. Ito raw ang sabi dito, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. So maghiwalay na yung gabi at araw, no? Ito ang magiging batayan ng bilang ng araw o ng mga araw, taon at kapistahan, no? So dun malalaman kung anong araw na ang darating, ano, mga kapatid. Mula sa langit ang mga ito magbibigay ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Nilikha na ng ating Diyos ang araw upang magbigay liwanag sa maghapon at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. No, ginawa na ng ating Panginoong ito. Pagkatapos ng ikatlong araw, ito naman ang kanyang ginawa, yung tanglaw, no, na makikita sa langit, at ginawa niya na rin yung araw para magbigay liwanag at yung gabi yung buwan naman para sa gabi.
Nilikha rin niya ang mga bituin. Kasabay niya nilikha ang mga bituin. Inalagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw at gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Nasiyahan ang ating Diyos. Nang ito'y kanyang mamasdan, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-4 na araw. So nagawa na ng ating Diyos yung halaman, yung puno na tumutubo, yung tanglaw, yung araw at buwan. At lumipas na yung pang-4 na araw, mga kapatid. No, kasama niya nilikha doon sa pang-4, yung mga bituin. Sinabi ng Diyos magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay. At magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig. Gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. So ginawa niya na, nilikha niya na lahat ng klaseng nabubuhay sa tubig, mga kapatid. Magpakarami rin ang mga ibon, sabi niya, at punuin ang daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-5 araw. So ika-5 araw na nilikha ng ating Diyos yung mga lahat ng klaseng isda o lahat ng klaseng nabubuhay, no? Hindi niya sinabing isda lang, no? Sinabi niya rito may mga dambuhala pa at sinabi rin niya lahat ng klaseng nabubuhay sa dagat, no? At yun nga ang ika-5 araw, mga kapatid. Ulitin ko lang, sabi niya dito, magpakarami ang lahat ng nabubuhay sa tubig, punuin ang karagatan, no? Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. At yun ang pang-5 araw. Sinabi ng Diyos magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, mga kapatid. Lahat ng klaseng hayop sa lupa. Maamo, mailap, malaki at maliliit o maliit. At gayon nga ang nangyari. Ginawa nga niya ang lahat ng ito at nasiyahan siya ng ito'y kanyang mamasdan. So lahat ng klase, mga kapatid, ulitin ko lang, sa verse 24, sinabi ng Diyos magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, mailap, malaki at maliit. At gayon nga ang nangyari. Ginawa nga niya ang lahat ng ito at siya'y nasiyahan ng ito'y mamasdan. So mga kapatid, pagkatapos nung nasa tubig at himpapawid, ngayon naman ang nasa lupa, lahat ng klase sinabi niya, magkaroon ang lupa. Sabi pa dito, at pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, sabi ng ating Diyos, mga kapatid. So natapos na yung pang-5 araw, ito na yung sinabi niya, magkaroon nga ng may buhay, maamo, maliit, malaki, maliit, dito sa lupa. Ginawa niya yun at siya'y nasiyahan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. No, pakinggan nyo yan, mga kapatid. Verse 26 ng chapter 1 ng Genesis. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. So pagkatapos niyang likhain ang langit at lupa, ang araw at buwan, mga kapatid, pagkatapos mga halaman, mga puno, nilikha naman niya ang lahat ng klaseng hayop na nabubuhay sa dagat o sa tubig. Tapos lahat ng klaseng ibon ginawa niya. Ngayon naman dito sa lupa, lahat ng klaseng hayop. At pagkatapos likhain natin, sabi niya, ang mga tao o ang tao ayon sa ating larawan, sabi ng ating Diyos. So huli niyang ginawa. Pagkatapos niyang likhain lahat ng hayop sa tubig, sa lupa, halaman, mga kapatid, ibon, liwanag at dilim, ginawa naman niya ang tao. Bago niya likhain ang tao, ibinigay niya na muna lahat ng pangangailangan, lahat ng kakailanganin ng tao. Amen. Sabi pa dito, pagkasabi ng ating Diyos na likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop
Maging maamo o mailap, malaki o maliit, ang tao ang mamamahala, mga kapatid. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan, sabi ng ating Diyos. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Binibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halaman, nakakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Binigay na ng Diyos lahat bago niya likhain ang tao ayon sa kanyang larawan. Binigay niya na lahat ng klaseng pagkain. Ang lahat ng halamang luntian at ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon, no, yung mga halaman naman, para may pagkain din ang mga hayop. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng ginawa niya at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. Amen and amen. So 6 na araw niyang nilikha ang ating daigdig. Pagdating nung ika-6 nga, ang tao naman ang kanyang nilikha ayon sa kanyang larawan. So ulitin ko lang, kagaya ng binasa ko kanina, bago likhain ng tao, nilikha na muna ng ating Diyos ang lahat ng ating kakailanganin o ang lahat ng kakailanganin ng tao. Simula sa ibon, no, hanggang sa yung isda, lahat ng klase sinabi ng ating Diyos, at yung nasa lupa. At meron na rin liwanag at gabi, no, may araw at buwan, may langit at lupa, at may tubig na rin. So kumpleto na mga kapatid, bago nilikha ng ating Diyos ang tao. Ulitin ko lang na sinabi mismo ng ating Diyos na nilikha niya ang tao ayon sa kanyang larawan. No? Dapat maging ganun tayo. Maging mabuti tayo kagaya ng ating Ama na nasa langit. Amen and amen. Yan po ang katapusan ng chapter 1. So susunod ko naman bukas ang chapter 2. Maraming salamat po ulit sa inyo dyan sa pakikinig nyo sa akin. At yun nga ang Genesis o ang pasimula, at may pamagat po itong ang kasaysayan ng paglikha. Amen and amen. Maraming salamat sa ating Diyos. No? Makikita natin dito sa pasimulang ito sa Genesis na talagang nilikha muna ng ating Diyos ang lahat ng kakailanganin. No? Ang langit at lupa, ang araw at buwan, ang ibon, ang isda, at ang hayop, pati na ang mga halaman, mga punong kahoy, no, mga nagbubunga mga puno para sa tao. Ginawa niya na yun, hinanda niya na ang lahat. Na wala ka nang gagawin, hindi ka na, ibig sabihin nila lang ng Diyos noon na kumpleto na. Mamimitas ka na lang, kakain ka na lang. Pero, paano nga ba naghirap ang mga tao at bakit nagbubungkal na? Diba? Nagsasaka o naghihirap na sa paghahanap buhay ang mga tao. Samantalang noon, ibinigay niya yung lahat ng klase. Namumunga na lang na namumunga yan. Pipitas ka na lang, may mga hayop dyan. Manguhuli ka na lang. Pero bakit nangyari yung nagbungkal, nagsaka? Nandito yan sa mga susunod nating pagbabasa. Isishare ko yan po sa inyo. So, yun po ang pasimula kung ano unang ginawa ng ating Diyos. At huling-huli po tayong ginawa ng ating Diyos sa ika-6 na araw. Salamat po. Salamat sa inyo mga kapatid. Tayo ay magpapasalamat sa ating Diyos. Magsiyuko po tayo. Yes, Lord, Father God in heaven, maraming salamat na naman po, Lord, sa iyong mga salita na aming napakinggan, nabasa ngayong araw na to, O Diyos. Salamat, Father God. Salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Salamat sa pagbukas mo rin ng aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan, O God. Salamat din, Lord, sa bigay mong biyaya sa amin simula pa noon hanggang ngayon, Father God. Salamat po, Lord,
Salamat Lord dahil huli mo kaming nilikha, dahil ibinigay at ginawa mo muna ang lahat ng kakailanganin ng tao, O Diyos. Salamat sa iyong kabutihan, O God. At sinabi mo nga dito sa aklat ng Genesis na sa bawat likhain mo, ikaw ay tuwan-tuwa, Father God. Tuwan-tuwa ka nang likhain mo ang lahat ng bagay dito sa daigdig, O Diyos. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat po. Lord, nawa madagdagan kami ng madagdagan upang marami rin makarinig, makapagbasa, makakilala ng husto sa iyo, O God, kung paano at ano ang ginawa mo sa daigdig at para sa amin, O Diyos. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At salamat sa lakas ng loob, sipag, talino na binibigay mo sa mga pastors, bishops, leaders, Father God, sa akin upang kami mag-share, maghayag ng iyong mga makapangyarihan salita, Father God. Salamat po. Salamat po. Lord, I pray na ang lahat ng tao ay makarinig, makakilala ng husto sa iyo, makakilala ng totoo sa iyong mga ginawa, sa iyong mga kapangyarihan, sa iyong pag-ibig sa bawat isa. Nawa yan ay malaman ng lahat ng tao, O Diyos. Lord, pinapanalangin ko rin ang bawat presidente ng bawat bansa na sila'y gabayan mo rin, tulungan, proteksyonan, Father God, palakasin doon. Ilayo ang lahat ng tao sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O Diyos. Iligtas mo po kami lahat, O God. Iligtas mo po ang lahat ng tao at patawarin sa aming mga kasalanan. Sa lahat ng tao, sa lahat ng aming mga kasalanan, naway kami inyong patawarin, O Diyos. At muli, salamat sa lahat ng biyaya, Father God, simula noon hanggang ngayon, dahil patuloy mo pa rin kaming binibiyayaan, inililigtas, binabantayan, Father God. Salamat po. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat po muli, Father God, sa iyong mga salita na aming narinig at nabasa na naman ngayong araw na to, O Diyos. Salamat po, ikaw ang may kaloob niyan, O Diyos. Salamat sa protection. Salamat sa biyaya. Salamat sa pagmamahal mo sa bawat isa. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain, iibigin ng buong puso at kaluluwa, O Diyos. Lord, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo, na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat po muli mga kapatid. Mabuhay po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Salamat po at God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po.